Magandang hapon sa lahat. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Ama na aming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, dahil ligtas po kami ng kaparito sa aming pong sinilitaran. Sa amin pong isasagawang pagtatalakay ng mga panibagong leksyon, Ama, naway amin po itong maintindihan at sa isip po, Ama. Ikaw na po ang bahala sa amin, sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen! Magandang hapon, mga bata! Manatiling nakatayo para sa ating pampasigla upang mawala ang iyong mga antok at magiging aktibo sa ating talakayan ngayong hapon. Handa na ba kayo? Kung handa na, ay sabihin niyo, handa na po! Okay. Kung ngayon dahil handa na, ay meron akong inihanda dito ang video ng ehersisyo na inyo lamang gagawin ay sundin ito. Maliwanag? Sumaya ang lahat? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Maraming salamat! Naway kayo ay na-ehersisyo sa ating isinagawang sayaw. Bago tayo umupo ay nais ko muna ninyong ayusin ang inyong mga upuan, pati na rin ang inyong mga sarili. Maraming salamat! Ngayon, sino ang lumiban ngayong hapon? Wala. Iginagagalak ko na kayong lahat ay nandito sa loob ng ating silid-aralan. Bigyan natin ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating bagong paksa na tatalakayin, ay nais ko munang magtanong sa inyo kung sino pa ang nakakaalala sa ating mga iginawang pag-aaral noong nakalaang linggo. Gracie, salamat! Ating bigyan ng 5 palakpak si Gracie. Ngayon ay meron muna akong ipapakitang larawan kung saan inyo itong tutukuyin kung anong larawan ito. Ano nga ba ang mga larawan na nakita nyo dito sa harap? Tama, merong bahag na ang sumusuot nito ang ating mga katutubo, ang ating mga kapwa Pilipino na mga figuro. Pangalawa, ito ay larawan ng isang hari. At ang pangatlo ay tama, ito ay isang bahag hari. Ano ba ang mga salita na inyong nakita o inyong na-obserba
pinag-isa, magiging bahag-hari. Magaling. Ngayon, meron ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong hapon? Tumpak. Ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa tambalang salita. Okay. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang basahin natin ang layunin sa hapong ito. Una, natutukoy ang kahulugan ng tambalang salita at dalawang uri nito. Pangalawa, aktibong nakikilahok sa talakayin at pangkatang gawain. At ang pangatlo ay napapanagahan ang gamit ng tambalang salita. Ngayon, nais ko kayong tumingin dito sa harap. Okay. Ating alamin kung ano ang tambalang salita. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tambalang salita? Basahin? Tama! Ang tambalang salita ay dalawang payak na pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. Ang tambalang salita ay meron itong mga gitling sa pagitan ng dalawang salita na pinagtatambal. Halimbawa, tingin sa harap. Ito ang mga halimbawa ng tambalang salita. Una ay pakibasa, tama, agaw, pansin. Agaw, pansin na ang kahulugan ay madaling makakuha ng pansin o atensyon. Pangalawa, pakibasa, Karen, tama. Ito ay anak, pawis. Ang ibig sabihin ng anak pawis ay anak ng isang mahirap o maralita. Pangatlo, balat sibuyas o ito ay maradamin. Pang-apat ay balat kalabaw o makapal at di sensitibo. At ang panglima ay boses palaka na ang ibig sabihin ay pangit kumanta. Sino ba ang boses palaka dito? Ganon. Okay lang yan. Okay. Mayroong dalawang uri ang tambalang salita. Ano nga yun? Merong dalawang uri ng tambalang salita. At ang una ay ang tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Ibig sabihin, ito ay ang mga tambalang salita na ang kahulugan ng dalawang salita ay hindi nagbabago. Ano ang mga halimbawa nito? Una, bago at ani, na kung pagsamahin ito ay magiging bago-ani. Ito ay nangangahulugang bago o kailanman lamang na inani. Pangalawa, gawa at tao. Pag ipagsama ito, magiging gawang tao. Ito ay anumang bagay na ginawa ng tao. Pangatlo, hugis at puso. Na kung saan ito ay magiging hugis, puso. Tama. Tumutukoy ito sa mga bagay na mayroong hugis, puso. Narito ang pangalawang uri ng tambalang salita. Ang tambalang salita na may bagong kahulugan. Ito ay ang pagkakaroon ng ibang kahulugan ng mga salitang pinagtatambal. At ang halimbawa diyan ay ang bahag-hari. Alamin natin ang ibang halimbawa. Ito, hanap at buhay. Iba ang ibig sabihin ng hanap at saka sa salitang buhay. Na kung saan kung atin itong ipagsama ay ito ay nangangahulugang trabaho o ginawa ng tao para
kumita ng pera. Pangalawa, kapit at tuko. Di ba? Magkaiba itong kahulugan. Kapit at saka tuko. Na kung saan magiging kapit, tuko na ang ibig sabihin ay mahigpit na paghawak. Tama. Pangatlo, puso at mamon. Na magiging puso, mamon. Tama. Ito ay nangangahulugang isang tao maawain. Naiintindihan niyo ba ang ating itinalakay ngayong hapon? Magaling! Kung gayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito ang pangkat una at ito naman ang pangkat dalawa. Para sa pangkat una, ito ang inyong panuto. Narito ang panuto sa pangkat una. Basahin. Okay. Panuto sa pangkat una. Pagtapatin ang mga tambalang salita na nasa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ito ang inyong pagtapatin. Bibigyan ko lamang kayo ng inyong mga sagutang papel na siyang inyong sasagutan mamaya. Pangalawang pangkat. Ito ang panuto sa pangalawang pangkat. Isulat sa patlang ang mga salitang pwedeng itambal sa ibinigay na salita upang makabuo ng tambalang salita. At ito naman ang sa inyo. Pumili lang sa mga salitang nasa box na yung ilalagay na sagot. Naiintindihan niyo ba? Magaling. Pakipasa na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron bang mga katanungan? Wala. Kung ngayon ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang pag-aralan ng mga isinulat nyo sa ating discussion ngayong hapon. Tapos na ba? Sige. Tayo ay magkakaroon ng pagtataya. Para sa ating pagtataya ay ito ang ating panuto. Buuin ang tambalang salita sa tulong ng kahulugan o paglalarawan at isulat sa sagutang papel ang titik na tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ito. Naintindihan ba? Sige, gawin niyo na ang inyong Tapos na ba ang lahat? Kung kayo na ipasa niyo na ang inyong mga papeles sa harap. 1, 2, 3, 4, 5. Ako lamang ang mag-check nito kung tama ang inyong mga sagot. At nais kong kunin ninyo ang inyong mga kwaderno upang isulat ang inyong takdang aralin. Tapos na ba mga bata? Kung gayon ay tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Amen. Paalam mga bata. Paalam sa lahat.